guys, maligayang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano babayaran ang ating electric bill sa pamamagitan po ng ating GCash account, GCredit at Maya account. Isa-isa ko po itong ituturo sa inyo step by step. So let's go! Bago pong lahat, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick na yung subscribe button na sa baba at pakihit sa notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial na i-upload sa aking channel. So let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ang una ko pong ituturo ay kung paano babayaran ang ating electric bill sa pamamagitan po ng ating GCash account, GCredit, at kung activated na rin ang inyong GGives ay pwede na rin, isali ko na rin dito. So ang una po natin gawin sa ating GCash dashboard, i-click po natin itong bills. Then dito sa categories, i-click natin itong electric utilities. At ito po yung mga billers sa buong Pilipinas guys. At dito sa bawat biller guys, may makikita po tayong GCredit or GGives. Meaning, pwede po natin bayaran yan gamit ang ating GCredit and GGives. May mga ibang biller din dito guys na hindi po tumatanggap ng GGives. So ngayon, dahil taga Davao City po ako, i-search lang natin dito sa search bar guys yung bill na babayaran natin. So i-search ko dito sa search bar ang Davao Light. At ito po siya guys, pwede siyang bayaran sa GGives, pwede rin sa GCredit. So i-click lang natin ito. At ilagay po natin dito yung amount na babayaran natin. At may service fee po na 4 pesos guys na idadagdag sa ating babayaran. So halimbawa ang babayaran ko ay 3 pesos. Halimbawa lang naman ito guys. And then ilagay po natin yung 11-digit account ID na makikita sa ating bill. So ito po yung account ID ng bill namin guys. At paalala lang po, kapag maglagay po tayo ng account ID ay huwag nating isama yung dash. Number lang po talaga lahat yung ilalagay natin para hindi po mag-i-error. At dito naman sa account name ay yung pangalan na nakalagay po sa bill. At itong email address, optional lang po ito guys. Pwede natin lagyan ito, pwede rin hindi. Next ay click na natin itong next na dito sa baba. At ayan po yung 3 pesos na bill ko guys ay nagiging 7 pesos dahil dinagdagan ng 4 pesos sa service fee. So ito na po yung payment source guys na pagpipilian natin. Pwedeng galing sa ating GCash wallet, pwedeng gamitin natin ang ating GCredit, at pwede rin ang ating GGives. Kaya lang sa GGives guys ay may minimum purchase na 500 pesos. So kailangan hindi bababa sa 500 pesos ang bill na ating babayaran. So hindi ko magamit yung GGives dito guys dahil mababa po sa 500 pesos ang babayaran ko. Kapag itong GCash ang pipiliin natin, i-click lang natin itong sa may GCash. At kapag itong GCredit naman, ay itong GCredit ang pipindutin natin. Ganon din sa GGives. Kapag mapindot natin yan, ay magkulay blue po yung check. So ang pinili ko po dito ay sa aking GCash wallet. At pagkatapos nating makapili, ay i-click na natin itong next na dito sa taas sa may gilid. And then, i-review yung mga detalye na nilagay. At kapag okay na po, i-click na natin itong confirm. At ayan po guys, payment received na po siya. At huwag kalimutang i-screenshot ang receipt na ito guys or i-download. I-click lang natin itong may download icon dito sa taas para ma-save ang ating receipt. Para if in case magka-aberya ang system, may proof tayo na bayad na po tayo. Next po ay kung paano babayaran gamit ang ating Maya account. At sa ating Maya dashboard, i-click po natin itong bills. Then i-click po natin itong electric utility. At ito na po yung mga biller category guys na pwede nating bayaran dito sa Maya. So hanapin ko dito ang Davao Light. So ito na po siya, i-click lang natin ito. So ilagay po natin dito yung account number. Account ID po yung makikita natin sa bill guys. Huwag pa rin natin ilagay yung dash guys ha, kung merong dash. Number lang po talaga ang ilagay natin dito.
Next po, ilagay po natin kung magkano ang babayaran nating amount sa ating bill. So halimbawa, 3 pesos pa rin ang ilagay ko. Then ilagay po natin dito ang last name at first name, kung ano po yung nakasulat na pangalan sa ating bill. Dito sa Maya guys, optional lang po yan. Pwede nating lagyan, pwede rin hindi. Ang importante lang naman malagyan ay ang account number. Sa akin ay nilagyan ko na lang para sure. At pagkatapos nating mapila pa, na i-click natin itong continue. At may 4 pesos pa rin ang convenient fee dito sa Maya guys ha. Idadagdag po yan sa amount na ating babayaran. So nagiging 7 pesos yung babayaran ko. At pagkatapos niyan, i-click na natin itong pay. So wala na po tayong iba pang mga payment source dito guys. Sa ating Maya Wallet lang po talaga ang pwede nating magamit. Hindi pwedeng gamitin yung ating Maya Credit, ang ating savings, at ang ating Maya Black Credit Card. Hindi po ina-allow yan. Next po ay click na natin itong pay dito sa baba. At ayan po, payment successful na po siya. Click muna natin itong view full receipt. At ayan po, ito na po ang ating receipt guys. Huwag kalimutang i-screenshot or i-save ang receipt na ito. Para if in case magka-aberya ang system, may proof po tayo na bayad na po tayo. So ganun lang po guys. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like and share na lang po sa video ito. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. God bless us all. Bye!